scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Iba-ibang ating pinagmulahan sa iisang bayang sinilangan. Mga islang biyaya sa pinagpala, likha ng isang Diyos o bathala. Okay, isang magandang araw po sa atin. At syempre dito naman po tayo sa ating programang Kalinga sa OFWs. And of course, kasama natin ang aking idol, walang iba kundi si Miss Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora, magandang araw. Yes, Idol. magandang araw. Salamat at nakasali ako. Kasi nasabi ko sa iyo, meron akong darating na mga bisita. Pag dumating na yon, eh, mag-o-off na ako, off the air na ako. Pero kinukwento ko sa iyo na tumawag sa akin bigla yung presidente ng Tatak Pinoy, na siguro na-meet ko na rin noon sa radio program namin sa Kabila. Del Barrio, sa DZXL, na sabi niya, siya na daw ang presidente sa buong Pilipinas ng Tatak Pinoy. Kaya sabi ko, papaimbita ko sa iyo para kasi maraming OFW naghanap negosyo eh. Pwede sa isang barangay, magkasama-sama sila, magtayo sila ng negosyo. Yun. Anyway, Pilipino, Tatak Pinoy yan eh, di ba Ma'am Cora? yes. At saka nakita ko, nung sa may Batangas, may resort yung mga Ayala, ang sasakyan ng mga pasayer, ng mga guests, jeep, pinagdadala sa around. Sabi ko nga, dapat huwag patayin ng jeep kasi original sa atin at dalhin sa mga sa mga probinsya na wala. Alam mo, Ma'am Cora, nung may mga bisita tayo, may bisita kami mga foreigner galing sa Europe. Ay, naku talaga, gustong-gusto nila yung mga mukha ng jeep. Although gusto sana nila, muntik na yan, gusto nilang bumili dito para dadalhin daw sa Europe. Oo. Pwede yan sa mga isla. Yun. Sa mga isla. Oo, pero hindi In nga... fact, maganda na. Ano, Ma'am Cora? Maganda rin sa yung mga ito no? Mura pa, no? Maganda sa mga isla, meron silang unique na Philippine-made Tatak Pinoy. Oo. Maraming Pilipino all over the world eh. Yung kanilang magiging tatak na sasakyan ng pampubliko eh, hindi naman no eh. At saka nakukitan sila. At saka dekorasyon, yung yung pintura. Ang nanay ko nga noon, di ba nakwento ko, may jeep din kami. Mula Paranaque hanggang Pasay. Yun lang, back and forth. Dali lang. Yun. Sa lumang jeep. At Ma'am Cora, so anong nangyari ngayon sa usapan ninyo? Hindi, aalamin ko pa kung ano yung kanyang i-discuss. Pero mamayang hapon, kasi sa health justice, pag-uusapan yung sa environment, yung anti-smoking, anti-vaping, mahalaga na pinupush nila din yun sa sasakyan ng Tatak Pinoy para wala ding smoke belching, among others. Yan. Ma'am Cora, may mga nanonood sa atin, si Marge Sibayan and Aina Mayerla. Sila po ay sa Taiwan. Sa Taiwan po sila. Yeah. At binabanggit ni Miss Marge na medyo linilindol-lindol pa rin sila ng panaka-naka doon. Yes. Minsan 2 to 3 times a day daw ay naglilindol-lindol pa. Miss Marge, sige kwentuhan mo kami ha. Yan. So, Ma'am Cora, ngayon sabi nga natin, hindi dapat mawala ang mukha ng Pilipinas. Ang una nga dyan na nalaman ng mga pilit na mga ibang mga bansa, ang jeep natin. Saan pa galing yung jeep na yan, Ma'am Cora? Well, di ba, nung katapos ng gera, ang mga Amerikano, nag-iwan ng talagang jeepney. Kinonvert na nilagyan. Oo. Kinonvert, nilagyan ng parang pang-upuan na malaki. Imbis na jeep lang na... Pang maliit, no? Oo, maliit na jeep. So,
kami nga di ba, nakabili ng nanay ko, nagnegosyo din sa jeep na yun. Kailangan mo lang isang driver. Para sa akin, kailangan ang driver marunong mag-repair. Yung parang mag-troubleshoot. Tatay ko. Kasi lalaki ang gastos kapag Hindi marunong. magkikibot gagastos. So, at saka parang pag-aaral din, paano alagaan ng sasakyan, mahalaga din yun eh. Opo. Alam mo ba, Ma'am Cora, ang nakapagpatapos sa amin sa pag-aaral ay ang tatay ko bilang isang jeepney driver. O, di ba? Talaga? Opo. Kaya magandang kwento eh. Oo. So, maganda yan, Ma'am Cora. Sige, tuloy-tuloy natin yan. I-promote din para natin. i-market sa kasi pang probinsya talaga eh. Maybe hindi pang Manila, pero sa mga turista, siguro even Manila Hotel can have one signature. Kasi dati ang coffee shop sa Intercon, isang jeepney, di ba? Ay, oo nga. Oo, I remember. Pero maganda yan, Ma'am Cora, kung sakasakali nga matuloy uli yan. Maganda, di ba? I-promote natin. Bilang isang Pilipino, dapat hindi talaga mawawala yan, no? Oo. Ang balita ko nga, ayon kay mga Kalando, ay sa Ilocos, yung governor doon, ay nagpaplanong bumili para sa Ilocos. Bagay na bagay sa kanila yung kasi meron silang mga resorts. Pan-resort Susunduin ka sa airport, dadaling ka sa resort. Maganda. Maganda. At saka doon sa mga Ma'am Cora, sa ibang mga bansa siguro, baka pwede rin maibenta eh. Kasi kung nagkaroon ng interes sa mga taga-Europe, di ba? Aba, sa Amsterdam to, Ma'am Cora. Aba, maganda. Diba? Kaya lang ang saan dapat natin sisiguraduhin, kaya hindi agad na pumayag yung sa Europe kasi yung usok ang ayaw nila. Usok. Kailangan yun ngayon, ang yun ang talagang kailangan ayusin. Maputol o matanggal. Pwede rin naman siguro yan, ma'am, yung solar or parang parang yung katulog Oo, yung diba? Oo. Parang e-trike, diba? Yung mga ganon. Pwede naman siguro yun. Alam ko, ginagamit pa rin ito doon sa ibang mga lugar, ang jeep. Di ba? Dito sa atin, ginagamit sa mga resort, panghatid nila, yung gano'n, di ba? Pagsunod, tsaka from the airport, can you imagine kung ang sasalubong sa'yo, no? Of course, medyo masikip dahil bagahe, dapat kumbaga sa pasahero, mga 4 lang. Tapos, dalang mga bagahe. Hindi masyadong siksikan. Sige. At siguro yung mahaba, 'di ba? Yung mga mahahaba na yan, pwede yan naman din, 'di ba? Pero Ma'am Cora, ano kaya gusto niya? I-promote lang natin o magbebenta pa tayo? O paano nga Hindi, ba? I don't know yet, no? Kasi malalaman natin. Kasi if we advertise at kasi ako ang target ko diyan, mga probinsya, Mindanao, Visayas, at saka mga pwede kang emergency vehicle din. Pakita na kasi pag emergency may ilalagay ka ng kama sa gitna tapos may kasama ng pamilya na magdadala sa ospital, parang mga ganon, pwede pa rin yun. Okay. So, ayan, magandang balita yan para sa atin, lalo na yung mga, pero ang isang sinasabi nga natin, Ma'am Cora, yung nalulungkot din naman tayo dahil sa pinipace out yung iba, no? Yung mga, anong tingin mo sa ganong pace out? Well, naintindihan ko ang pace out kasi hindi naman nag-improve ang technology. Nagsara nga ang saraw. Ewan ko kung yung sa Laguna, nagsara na rin, hindi ko alam. Pero, siyempre, mas mataas ang technology ng Japan, mga iba-ibang countries, Korea nga, sumikat na sa mga kotse. Yes. Dati naman, Opo. walang masyado. Pero dapat distinctively yan sa atin kung ano ang market. Yes. Kasi sa Bangkok nga, hit na hit yung tuk-tuk, yung ating tricycle. At malaki ang tricycle nila. Pero Ma'am Cora, hindi dumadaan yun sa mga major di ba daan? Talagang, sana ganun din tayo, di ba? Yung mga pero, natin. ang mga motorsiklo nila, malalaki, na talagang pwede magsakay ng dalawang tao sa likod. Yes, oo. Tsaka ang napansin ko lang, ito sa di ba, sa Thailand,
Kung ano yung presyo nila, yun lang talaga. Mm. Sa atin kasi hindi, Ma'am Cory, di ba? Hindi, nangyayari din sa kanila na nagne-negotiate. Kasi Oo. pag medyo traffic, sasabihin nila, saan pupunta? Mhm. Sasabihin nila, ganitong halaga. Tatawad ka. Siyempre, lalakihan nila. Tatawad ka. Kung Mhm. marunong ka, lalo na kung marunong ka ng Thai word, Ayan. kaya magandang matuto eh. Mhm. Yung how much. Kung baga sa French eh, combien. How much, Mhm. sa Thai, dapat alam ang salita sa Thai. Okay. So, Ma'am Cora, tingnan naman natin itong climate change na nangyayari ngayon dito sa Dubai. No? Ma'am Cora, hanggang ngayon ay nagka-flooding. Yeah. Papakita natin sa ating mga kababayan. Sige nga, at saka yung, hanggang ngayon daw may ulan pa rin sa kanila. Sige. Okay. Sige, pakita. Pakita natin. Iyan, Ma'am Cora. Wow. Parang Rojas Boulevard nung araw. Ross Boulevard. Ngayon ang Rojas Boulevard hindi na binabaha. Kami Ayun. noon sa Gastambide, doon ang regional office ko, no? Mhm, Tapos naglalagay ng mga kahoy-kahoy tsaka bato mhm. para makikidaan ka, may bayad. Yes, oo. That time. Ma'am Cora, matatanda mo yan sa TAF, no? Nagbata ako, nag-aaral ako di ba? May, di ba, bahain na nga ang ganyan. Tapos gagawa sila nung parang, Ma'am Cora, ano ba tawag doon? Yung parang tulay. Yes. So, doon, tulay piso-piso. Tapos meron silang kahoy, Yeah. nagdidikitin ng dalawang hollow block. Oo. Pero kung mataas, talagang tataasan nila. Tataasan nila, Para mas mataas hindi ka din ang mag- bayad, Ma'am Cora? Oo. Ang nakakatuwa, nung napansin namin, Ma'am Cora, kaya pala binabaha, kasi lahat ng mga, ang tawag doon sa Basura. impor na tinatakpan nila para tumaas ang Ah. tubig, hanap buhay yung mga kababayan Yes. natin. Ay, naku. Mga imburnal. Tinatakpan ng ating mga... Tingnan nyo, ito na po yung nangyayari ngayon. Ito ba yung ngayon lang, be? Yan. Hanggang ngayon, Ma'am Cora, ay ganyan pa rin ang nangyayari sa Parang Dubai. umulan, di ba? Mhm. Ayan, ulan yan, Ma'am Heavy Cora. rains. Mm-mm. Oh, heavy Heavy rains. rains. At the same time, may mga kidlat. Oo. Kidlat, yan, ganyan. Hanggang sa ngayon, meron pa rin ganyan. Oh. Oo. Anong masasabi mo, Ma'am Cora, dyan sa ganyan? Kasi hindi naman talaga umuulan sa kanila di ba? Hindi talaga Well, kaya nga, nagbabago. Oo. Kasi, di ba, maski Iceland, nagme-melt ang ice. Mhm. Dati noon, hindi na nagme-melt ang ice kasi talagang sobrang lamig. Mhm. Pero yung mga alam ko nag-abroad, palagi kino-complain na sobra ginaw. Mhm. Kasi may mga lugar na dati hindi naman. Pero ako naka-experience sa Thailand ng flooding. Okay. Kasi there was one time na inabot ako doon, pero nakasakay ka sa bus, kaya medyo hindi ka naman nagdadaan sa tubig. Mhm, Kasi mhm. nakasakay ka sa bus. Pero nakita ko, akala ko Pilipinas lang ang binabaha. Thailand pala binabaha din. Ngayon, ito na. Nasa Middle East na, no, Ma'am Cora? Correct. Oo, ayan. Kaya siguro sabi ng Diyos, patitikimin ko kayo Ayan. ng mga nangyayari sa Asia. Alam mo, ang tataas na building. Ah. Pero kahit mataas ang building, may tubig pa rin sa baba. Pero, ang sinasabi nga, hindi sila handa sa ganito. Dahil talaga namang Yes. hindi, Alam mo, Ma'am Cora, ang sinasabi nga doon sa balita, 2 taon na buhos na ulan yan. Na Naipon. nangyayari sa kanila. Naipon. Sabi nga mula daw nung dumating ang mga Pilipino, ito, joke lang nila to Mula na daw dumating ang mga Pilipino sa Middle East, nagkaroon na ng ulan. Nag-ulan ng ulan. Kasi Saudi Siguro Arabia, dinala siguro ang bagyo. dahil Dilang Saudi bagyo. Arabia, Ma'am Cora, nagaganyan na din ngayon, di ba? Yes, Nagkakaroon ng mga ganyan. Pero, yun nga sinasabi natin, hindi handa sila. Una, sinasabi nga, hindi pinaghandaan yung mga nasa ilalim, Ma'am Cora, yung para sa tubig, di ba? At saka napansin mo, ang nauso maliliit na kotse. Kasi ang maliliit na kotse, nakakadaan sa mga iba-ibang lugar. Pero ang naging epekto naman, pag maliit ang kotse mo, lalong kagad-kagad masisira makina dahil maliit lang ang dadaan ng Okay. mga maliit na sasakyan. So sa bandang Dubai, yan mga lugar diyan ay mga delayed talaga yan sa airport nila. Yan. O di ba? Delayed lahat halos. Dahil bigla kasi umuulan, bigla na lang At saka nagkakaroon. hindi lilipad. Kung Yeah, ang mismong airport ay binabaha din, hindi talaga lilipad.
hindi makakaalis ang eroplano. Alam mo, Ma'am Cora, ito yung unang-unang nangyari sa kanila bago magkaroon ng mga ganito. Ito medyo panaka-naka na lang, hindi katulad ng unang-unang dating. Pakikita natin dito, ha, yung biglang dating. Ang lakas talaga, Ma'am Cora, nasisira talaga yung mga, ano nila, bubong. Bahay. Bubong. Di ba, ganun din sa Pilipinas na basta, kasi lalo na sa probinsya, yung ang bubong, pawid. Wala kang pag-asa, papasok ng tubig. Tapos, ginawa nilang yero. Siyempre, yero, wala naman tayong yero. Imported din ng yero. Ito, mga establishmento talaga tumutulo sa loob mismo eh. Yes. Pakita mo, RB, pakita natin. Ito na. So, Ma'am Cora, tingnan mo ha, matutuwa. Sige. Hindi ka matutuwa talaga. Magugulat ka, bakit napaka-establishmentong napakaganda, biglang nagkaganon. RB? Okay, sandali lang daw. Pero yun nga sinasabi natin, talagang may climate change na talaga nangyayari. No? Sa Pilipinas naman, Ma'am Cora, sobrang init. Yes. Sobrang Marami init. nakakasakit. Yes. Unang-una, di ba, problema na ang tubig. Hindi Kuryente. lahat ng irets. Yes. Di ba? Pero sabi, bababa ang kuryente. Baka ibababa lang yung wire. Kasi hindi ko nararamdaman di ba? Di ba minsan sabi na, maibabalik si Meralco na ganito, sobrang singil. Pero wala ka namang nararamdaman. Di ba? Bababa lang nila ng konti, 100. Until makita mo yung bill, hindi ka maniniwala na bumaba. Kasi sabi, bababa ang 10 kWh. Hindi naman natin alam. Siyempre, like ako, mag-aircon ka dahil kailangan mo kainin, ayaw na pawisan ka. Kasi pag pinawisan ka, nakaka-butlig-butlig, diba? Tsaka marami ngayon sa Rush. sakit, mga iba-ibang klase. Meron pa rin mga puto, cells, madami na sa init. Ako kahapon na ilo ko Ma'am Cora, yan na nagsisimula. Simula pa lang yan. Yan mo, ma'am. Ngayon, last week. Ayan. Ganyan ang Yes. ganyan. Pero mataas ang ang dali nila. Ayan. Bigla sila natin, nabigla. Dahil dyan, di ba gumawa pa nga sila, Ma'am Cora, ng dahil parang natasabi na nga yan. Kaya tinan mo, di ba? Bumabagsak ng mga puno. Dahil kasi di ba ilalim na rin yung pagkalagang sa Yan. Hindi ba desert sila? Opo, yan. Desert. See? Ayan nakukuha rin sa Grounded sila sa loob ng building. Ako natatandaan ko, lumabas ako ng building. Mariosep, akala ko nasa pressure cooker ako. Kailan, ma'am? Nung dumadaan, to go to Geneva, dumadaan sa mga kasi kung dadaan, sasakay ka sa Qatar o sasakay ka sa mga island, dumadaan sa Dubai bago pumunta sa Europe. Yan. Pero ang Dubai ay napakaganda. Yes. Napaka-sobrang ganda. Kasi nung doon nagsimula yung bilihan ng mga Mercedes-Benz at saka yung mga mahabang mga sasakyan na mga limousine. Dahil can afford sila eh. Oo, dahil meron silang ganyan na Hindi sila ng kotse, wala silang road. Yes. Kaya road ginawa nila para sa mga kotse nila. Oo. At sabi nga ng mga Pilipino doon, aba, talaga namang kwanto sawa ka sa paggamit ng ng krudo, ng kanilang gasolina, di ba? Walang Mura. problema eh. Walang problema. Hindi katulad sa atin dito. Huwag na kaya tayo lumabas kasi mainit, wala pang gasolina, mga ganon, di ba? Pero, Saka hindi pa bumababa ang gasolina. yes, sa kabuuan mo, Ma'am Cora, yan ang kagandahan din yung mga Dubai, Ma'am Cora. Oo. Di ba? Ang ganda. Marami daw dyan. Actually, marami ng bansa na mga Muslim countries na ganyan na rin, matataas na rin building. Alatada mong struktura yan. Yan, tingnan natin mabuti, di ba? So, maganda ng Dubai, pero yun nga, sa isang iglap, ilang linggo na mahigit, talaga namang hindi sila Siguro, ginagawa din yan para maramdaman niya paano nararamdaman maging natin. mahirap. Pwede. Sabi ko nga siguro para malaman hindi kasi sila talaga hindi nila pinaghandaan na magbabagyo sa kanila, uulan. Even yung iba pa sa Middle East, Saudi Arabia, Kuwait, Ma'am Cora, talaga mang binabaha din. Sobra
Yes, yes. So, climate change talaga. Tingnan niyo naman, napakaganda talaga. Talagang pinag-aralan yung mga ano, di ba? Hindi nila pinag-aralan. Saka, nasa tubig. Oo. Tubig, diba? Oo. Hindi nila pinag-aralan. Paano hindi bahain? Hindi nila isipin na sila pala ibabahain nilang gano'n. Dapat kumuha ng teacher, ng consultant sa Pilipinas Oo, para dahil- makita. dahil Kaya yan, tayo- nalulubog na. Ako naman yung naputan na po sa future natin ako ulat-ulat na ganyan. Pero hindi naman sobra. Diba? Yun. So, ngayon, Ma'am Cora, ang sagot na tanong natin ngayon, sa tingin mo ba, ano na ba ang sitwasyon sa kabuuan bilang isang bilang isang expert ka din dun sa mga pagtingin, dun sa ano kaya ang mangyayari nga sa Pilipinas? Well, Ito yung tanong sa atin. unang-una, napansin ko na hindi pwede nakakagulo ang politiko. Yes. Oh. Dapat mag-ugnayan. Mm-mm. Pero mahirap mag-ugnayan talaga kasi to begin with, kaya lang nagkaroon ng pagsasama-sama para manalo. Nung manalo na, hindi na rin magkasama-sama, baka magkakapatid nga eh. Oo, Hindi nag-ako na mag-comment doon Oo. kasi mahirap. kilala ko din naman ang kapatid, no? Mm-mm. So, si Amy, na-interview namin yan si Tony Si Amy. Si Danny Amy. Gomez. Mm-mm. Oo, si Amy. At mahusay naman talagang magsalita yan. Tsaka galing. Oo. At lahat naman sila nag-aral sa Inglaterra. Mm-mm. Nagkukwento nga si na doon siya nag-high school. Mm. Sa London yata siya nag-high school. Kaya kaiba. Originally daw, pagpapasok na, hindi niya naintindihan ang pinag-uusapan. Mm. Kasi iba ang English ng England. Kumbaga. Hindi mo nga maintindihan mo. Talaga grabe. Nung ako Australia din eh. Ma'am Cora, sa Australia ako makakain eh. Tumuturo lang akong ganyan. Hindi ko kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Kaya gagawin ko, tuturo. O kaya papasusulat ako sa iba, ganon. Sa Japan naman, naka-display kung ano yung pagkain. Mm-mm. Katuturo mo din kasi meron Hindi rin silang kayo magkaintindihan. itsura ng pagkain. Ma'am Cora, ito isang tanong dito. Ito, babasahin ko lang. Sabi, Sige. si Vice President Sara at saka si First Lady, medyo may konting ganunan, di ba? Kasi, sabi nga kung ikaw bilang isang kamag-anak na lang ng iyong presidente, di ba, sinabihan ng ganun, yun ang kinasama ng loob daw ni First Lady yung biglang nagtawa na nung sinabi yung bangag, yung ganyan. So di dalawang yun ay medyo nagkakatampuhan. Sabi naman ni Vice President, hindi ko mandato ang basta ako magtatrabaho ko bilang isang vice president, parang ganon. Kung sa mama ng loob ito ay I don't care about it. Ma'am Cora, ano masabi mo sa ganon? Well, personal ang ginawang comment ni bilang asawa, no? Siyempre, Parang bilang asawa. dinidepende niya. Pero sa akin, bakit mo palalaguin ang gusot? Hindi natin kailangan yun sa bayan natin. Kailangan talaga magtulungan. Pero nangyayari, personalan. Dahil personalan, mag-goodbye na muna ako. Kasi nandito na aking panahon. Sige, Kaya ma'am. napapasalamat ako, nagkaroon akong pagkakataon. At sa susunod na programa natin, papagpatuloy natin ito. Ha? At siyempre, baka maging guest na natin ang ang may-ari niyang jeep, Yes, no? ng Tatak Pinoy. Tatak Pinoy. Yan. Oo. Maraming salamat, Sige, Ma'am thank Cora. you. Ma'am, salamat. Thank you, thank you. Okay, ingat-ingat po. Yes. Okay, at syempre, tayo muna ay mag-ulat panahon. Okay, habang wala, sabi nga, batiin natin si Alex Napire. Nawala. Nawala. Yan. Ayan, Alex Francisco, and syempre, of course, yung mga taga Taiwan, no? Marge, ingat-ingat po kayo dyan, Miss Aina. Okay. Uy, pakita muna natin yung yung OFW na 15 years na dyan sa Saudi Arabia ba yan? Diba?
Ito ha, ipapakita po namin sa inyo kung sino may makamag-anak dito. Isang ating kababayan po ito na hindi makontak ang kanyang pamilya. Check mo. Pwede? Pwede na ilabas? Pasensya na po kayo, kaya lang baka may mga nakakakilala dito sa ating kababayan na ito. Ilabas mo na muna. Ayan po ang ating isang kababayan na kung saan hindi na niya makontak ang kanyang pamilya sa loob ng 15 taon. Ito po yung pinadalang sa atin, dahil hindi rin siya makahawak ng cellphone at hindi rin siya sinasahuran ng kanyang employer sa loob ng 15 taon. Yan. 15 years sa kanyang paninilbihan doon. So, at ang pangalan po nito ay si Arbahia Ambudto, taga Buluan, Maguindanao. At ang panawagan din, sino po ang nakakakilala sa pamilya ni Kabayan, pakisabi po na ilapit na nila sa OWA. Okay, baka si na ang maglalapit ito? Si MCBO. Kasi nga 15 years na siyang nagtatrabaho doon. 15 years din siyang hindi sinasweldoan. At pwede rin po ibigay ang buong detalye sa MCBO Defenders Team para matulungan nila ang ating kababayang ito. Dahil ito po ay nakatag lang sa amin, nakatag lang daw ito sa kanila. Kung may nakakakilala, kung sino ito, sabihan po ninyo kami dito. Ha? Kasi hindi na daw niya makontak ang kanyang pamilya for 15 years. Ayan. Okay? Sige. Okay na? Okay. So, pwede na yung paalala sa ating, sige, paalala mula sa ating himpilan. Ayan. Update natin tungkol sa ating weather. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito na po ang weather update ngayong araw ng Tuesday. So based po sa ating latest na satellite image, kung makikita po natin, meron po tayo namamataan ng mga cloud clusters more on dito sa may southeastern portion ng Mindanao. So itong mga cloud clusters na ito, although wala naman po tayong binabantayan na low pressure area, ay mostly makaka-apekto dito sa may southern portion ng Mindanao. Unti-unti po yung kikilos hanggang maapektuhan din po yung ibang bahagi ng Bangsamoro or BARMM. Samantalang easterlies pa rin po ay patuloy nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa, kaya asahan din po natin possible po na makakaranas ng mga pag-ulan yung eastern portions ng Bicol region pati na rin ng Kabisayaan. Meanwhile, sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon, lalong-lalo na dito sa Luzon. Wala po tayong namamataan ng mga kaulapan na posibleng dala ng maghapon ng mga pag-ulan. Meanwhile, for Mindanao area, although may mga kaulapan din po tayo namamataan, mabilis naman po siyang mawawala. So magpapatuloy pa rin or posible pa rin mararanasan yung mga isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. So, dapat po tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon. Gaya po ng nasabi natin kanina, posible pong maka-apekto yung easterlies at magpapaulan sa ilang bahagi ng Bicol region. Partikular po dyan sa Albay, Sorsogon, pati na rin sa Catanduanes, possible po na makaranas ng mga kalat-kalat mga pugulan. Meanwhile, magpapatuloy pa rin po yung mainit at maalisamang panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon area. Although may mga tsansa pa rin po na mga isolated thunderstorms or rain showers. Usually po sa hapon po yan o sa gabi. Samantalang sa agwat naman po ng temperatura, patuloy pa rin mararanasan yung matataas ng mga maximum temperatures, lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa hapon. Posible pong umabot ng 38 degrees Celsius maximum temperatures para sa Tuguegarao, 33 degrees maximum temperatures naman para sa Lawag, at aabot naman po ng 36 degrees Celsius para sa Metro Manila ngayong araw. Agwat naman ng temperatura para sa Baguio, maglalaro mula 18 to 27 degrees Celsius, samantalang maximum temperatures naman para sa Tagaytay at Legazpi ay maglalaro mula 31 to 32 degrees Celsius.
Sa magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw sa nalalawing bahagi ng ating bansa, gaya po ng nasabi natin kanina, posible pong makaranas ng mga kalat-kalat mga pag-ulan, more on sa southern portions ng Mindanao area. So dyan po sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, pati na rin sa Soc-Sargen, possible po yung mga kalat-kalat mga pag-ulan. Meanwhile sa summer provinces din, possible din po yung mga scattered rain showers or thunderstorms, pati na rin sa Davao Oriental, pati na rin Davao Occidental. Meanwhile, for the rest of Palawan, Visayas at Mindanao area, patuloy pa rin po yung mainit na panahon, liban na lamang yung mga tsansa ng mga panandaliang buhos ng ulan. Sa agwat naman po ng temperatura ngayong araw para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, maximum temperatures po natin magiging mainit pa rin, aabot ng 35 degrees Celsius. Samantalang sa Iloilo, Cebu, pati na rin sa Tacloban at Cagayan de Oro, aabot ng 32 degrees Celsius maximum temperatures. Agwat po ng temperatura para sa Davao ngayong araw, maglalaro mula 26 to 33 at sa Zamboanga naman ay maglalaro mula 26 to 34 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning sa ngayon, banayad hanggang sa tamtaman ng mga pag-alo ng mararanasan, kaya malaya pa rin po mga kapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At hanggang sa mga susunod na araw, patuloy pa rin pong mararanasan yung mainit na panahon, lalong-lalo na dito sa Luzon area. So hanggang Biyernes po yan, patuloy pa rin po yung mainit na panahon, may mga tsansa din ng mga isolated mga pag-ulan. Sa agwat po ng temperatura for Metro Manila hanggang sa darating na Biyernes, maglalaro mula 25 to 36 degrees Celsius. Sa Baguio City naman nasa 17 to 27 at sa Legazpi ay maglalaro mula 26 to 33 degrees Celsius. Gayon din ang magiging lagay ng panahon sa Visayas. So wala po tayong inaasahan na maghapon ng mga pag-ulan hanggang sa darating na Biyernes. So patuloy pa rin po yung mainit na panahon. Yung mga temperatura naman po maglalaro mula 26 to 33 degrees Celsius for Metro Cebu, Iloilo at Tacloban City. Gayon din sa magiging lagay ng panahon sa mga piling syudad dito sa Mindanao for Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga hanggang sa darating na Biyernes ay patuloy pa rin po yung mainit at malinsangang panahon, liban na lamang yung mga tsansang isolated na mga pag-ulan. At para naman sa agwat ng temperatura sa Metro Davao maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius, gayon din sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga naman ay maglalaro mula 24 to 34 degrees Celsius. Kaya asahan pa rin po natin magpapatuloy yung mainit na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa sa mga susunod na araw. Kaya patuloy po yung paalala natin. As much as possible po, iwasan po natin yung mga outdoor activities at magbaon po tayo ng tubig at ng payong. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:38 a.m. at lulubog mamayang 6:11 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website. At yan lamang pong latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. Okay, at nakuha natin muna uli ang ating mga trabaho. Okay. Ang iQuest ay nangangalangan ng 20 domestic worker to Singapore. Final screening po sa April 30, 8 a.m. Ayan, urgent hiring nila. 20 domestic workers to Singapore. Okay? Yan. 600 Singapore dollar, 600. Malaki na yan, ha? No salary deduction, no placement fee, no processing fee. We offer financial support to selected applicants, sabi nila. Financial support. Okay, ano ba mga kailangan? Standard qualification, female, 24 to 38 years old, at least high school graduate, no tattoo, can speak and understand English. Requirements, valid resume, passport, NBI clearance, ID or certification, DOH vaccination, certificate 2 dose with booster, e-registration, PAYOS, ID or certification, PSA birth certificate, pag-ibig number, info sheet, for ex abroad. Ayan, okay? Next natin, apply po. Kung gusto po ninyong mag-apply, ayan, tingnan mabuti. Ano po? Apply, scan QR code. Sige po, ayan, they need 20. Okay. Pwede kayong pumunta, dyan, sa number 302 until 305 sa 410 Barib Mansion, na number 1679A Mabini Corner, Malbar Street, Malate, Manila.
Meron din pala sila sa Ilagan, sa Dumaguete at Pangasinan. You can apply for there, ha? Naintindihan po natin. Tandaan po natin, you can open their www.eqmanpower.ph or www.facebook.com/iquest.manpower. Kung mga taga-Ilagan, Abu Dhabi Shipbuilding. Sino to? Employers interview. Kailan? April 29 to 30. Malanban, Don Bosco, Tibet, Cebu. Municipal Training Hall, Bawan, Batangas, May 3. Ang LBS ay pwede naman po kayo sa May. Hindi ko nakikita. May 2 and 4. Yan. Ito mga job opening po, electrical foreman, fabrication foreman, mechanical foreman, welding foreman, CNC operator, pipe bending operator, electrical foreman, HVAC and outfitting preparator. Preparator yun mechanical and pipe fitting preparator, yard service preparator, aluminum welding technician, and bender technician. Yan po yung mga job opening sa connectorization technician, diesel mechanic technician, electrical technician, fabrication technician, HVAC technician, mechanical technician, pipe fitting technician, pipe fitter, sheet metal technician, steel welding technician, straightening operator, termination technician, welding technician, FCAW, MIG, GMAW, ayun po, at SMAW. Okay, apply. You can apply online, arms.lbsrecruitment.com.ph. You can send your updated CV to apply msde/recruitment.com.ph. Ang LBS Recruitment Solution po ay inyong matatagpuan sa number 610 Gotiangco Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila. Yan. Okay. Staff House, they need Saudi Arabia. They are looking for head bakers, sweet makers. Ako pwede sa sweet makers. Sweet lang, pa-sweet. Salad sauce makers. Ay, naku. Ayan, Saudi Arabia yan At least 2 years experience in fine dining and casual dining restaurant. Job opening naman ng CF Sharp. Ayan, job opening bulk vessel. Master, masab at least. Yan. Apply now po apply sa job opening ng bulk vessel ng CF Sharp crew. Okay, at syempre yan mga kababayan, tatanggap na po tayo ng mga balita outside. Okay. So, tayo muna ay, ano pa bang meron tayo? Ay, mag-RTBN tayo. Isa. Yung sa Qatar. Sa Qatar. Ayan, ito po yung bilateral meeting sa Malacanang Palace. Ito po yung Philippine-Qatar bilateral meeting.
morning, everyone. I am very happy to be able to welcome Your Highness to the Philippines and to wish Your Highness a pleasant stay in our country on what I understand is your first visit. We are honored for the inclusion of the Philippines in Your Highness's visit to this part of Asia this April. With the Philippines and Qatar sharing 43 years of deep friendship and cooperation, I am certain that our discussions today will translate to stronger collaboration in common fields of interest. I look forward to a fruitful and productive meeting with you today, with the hope that our discussion will open opportunities to improve and to strengthen our bilateral relations at every level, at the commercial level, at the government-to-government level, at the people-to-people level. This is our aspiration, and I think that if we if we are agreed that this is the way to go, there is much potential that we can take advantage of. Thank you very much, Your Highness. أشكر فخامة الرئيس فرناند ماركوس الابن على كلمته الطيبة، كما أشكره على دعوته الكريمة لي لزيارة جمهورية الفلبين الصديقة. I thank His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr., for his kind words. I also thank him for the generous hospitality we have received in our sister country, the Philippines. وعلى الحفاوة التي قوبلنا بها أنا وأعضاء الوفد المرافق خلال الزيارة. I'm really happy to be here in the Philippines for the first time. وأود أن أعرب عن سعادتي بهذه الزيارة وبمباحثاتي مع فخامة الرئيس، وكل ثقة في أنها ستسهم في تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا الصديقين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. We will witness the signing of a number of agreements and memorandums of understanding, which will further enhance our relations to reach the desired level. And we aspire to improve these relations through increased communication between the two countries. عقدت مع فخامة الرئيس قبل قليل لقاء مثمر تبحثنا خلال تعزيز العلاقات الثنائية وناقشنا العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. I just had a fruitful discussion with His Excellency the President, and we had numerous discussions on common interests that will contribute to developing our relations in different fields. الفلبين دولة مهمة بالنسبة لنا، ولدينا معها تعاون تجاري واقتصادي كبير نطمح إلى تطويره وتعزيزه من خلال زيادة التنسيق والتواصل بين رجال الأعمال وتفعيل اللجان المشتركة الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. The Philippines is an important partner for us in many fields, especially in trade and economic cooperation. And we aspire to improve these relations through increased communication between the private sector in both the countries. ولا يفوتني هنا أن أشيد بالجالية الفلبينية المتواجدة في دولة قطر وبمساهمتها الفعالة في عملية التنمية في البلاد. It is my pleasure to take this opportunity to praise the Filipino community residing in the state of Qatar and their effective contribution to the development progress in our country. أشكركم مرة أخرى فخامة الرئيس، متمني لكم ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار. I thank you once again, Your Excellency, and I wish your country, the Philippines, continued progress and prosperity. Thank you very much, Your Highness, and I think it would just be this discussion we can continue what we began. Ayan. Ayan na, di ba? May magandang bilateral agreement na tayo with the Qatar. Okay. So, yan po ang kabuuan ng ating kalinga sa OFW. Dito lamang po yan sa ating Kakampi Online. Muli po, nagpapaalam ang inyong lingkod. Subaybayan niyo po kami maya-maya lamang. Antabayanan po ninyo ang ating programang Chinoy Public Service.